Hello mga ka-OFW, Business 101. Ito po si Arvin ulit sa segment natin. Ito po, kung gusto nyo po mag-start ng business, maliit man o malaki, kailangan nyo matutunan yung mga terms para makatipid din kayo. Gaya po sa akin, ang business ko po ngayon ay babuyan or hog racing. Dito po, ituturo ko sa inyo kung paano ang makatipid sa pagkapakain ng baboy. Dito po, meron po akong mais, gilid ng mais at isang sakong feeds. At ito pong pala lang po to, alternative lang po to. Kung gusto po ng pala o wala, pwede rin nyo pong mix ang dalawang sako na to. Pwede sa kamay or sa paggamit ng pala. Mamaya po, gagawin ko po to ang actual para malaman nyo kung ilang sako ang magagamit nyo na ilang porsyento po ang matitipid nyo. Salamat po. Hintayin nyo lang po ang aking paghahalo. Hello. Ito na po ang isang sako mais. Buhos ko po Ang bigat Pero kailangan nyo magkaroon ng tulong. Pili kayo kumuha ng tulong. Pero pagkain nyo naman, pwede nyo naman gawin mag-isa. Po, ang sakong mais. At ito naman po ang isang sako ng purong feeds. Yan. Yan kaya Ganito po ang pagkuha at paghalo ng pagkain ng baboy. Sa pala, ang purong sakong feed at isang sakong purong mais. Haluin niyo po sila. Ano po? Dapat mahalo niyo ng tama para tama rin yung pagkain ng baboy. Dapat po sa lapat at hindi mabuhang yung lugar para walang mga halong buhangin. Yan. Yun po mga ka-OFW Business 101. Medyo mahirap, pero makakatipid kayo. Ganyan lang mga business. Para naghalo kayo ng simento. Okay na? Up. Busy 101. Yan lang po ang paghahalo ng pagkain para makatipid kayo. Ito po ginagamit sa mga pag ang baboy ay malalaki na. Mahigit 2 buwan na po. Pwede nyo na po gamitan ng ganitong pagkain. Pero pag 1 buwan hanggang papuntang 2 buwan, kailangan nyo pong gamitan ng purong pagkain para po sa paglaki ng mga baby. Ito lang po ang binibigay ko alternative na tips para sa business na pamumuhuyan para makatipid po kayo sa pagkain. Kaya, Business 101, kita po tayo ulit sa susunod na segment ng hog racing o pagbabubuyan. Salamat po!